Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Meron po tayong dalawang party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Deserve. Ayun, so, suspension ng Duterte Youth is the first step doon sa matagal na clamor ng youth sector. Ayun, so, suspension ng Duterte Youth is the first step doon sa matagal na clamor ng youth sector para sa kanilang disqualification. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. Daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima, tungkol sa pang kaso sa citizenship. Ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kahit sa isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, bobo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019. Sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gano'ng kahawsaw yung kaso na yon? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako noong 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna natanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yun kasi house show talaga.